Ayan o, ayan baligtad. Nababasa niyo yan? Si Robin Padilla. Ito yung sabi ni Robin Padilla o. Pwede natin sigurong daanin muna din sa diplomasya. Di ko alam bakit ang init ng ulo ng Pilipino ngayon. Relax lang tayo. Tapos may kasunod pa siyang sinabi rito. Kasi alam nyo, may bagay na nakukuha sa usapan. Kailangan nating daanin sa usapan. Huwag tayong masyadong marahas. Ayan po ang sinasabi ni Robin Padilla. Huwag daw masyadong marahas. Ayan si Robin. Oh. Sa kanya nanggaling yan. Ayan. Ayan. Binasa ko lang yung kanyang statement. Kaya ko ito pinakikita. Related po ito dun sa operasyon ng Philippine National Police Special Action Force dun po sa Davao tungkol sa pag-i-issue ng warrant of arrest. Ito na naman itong mga ating mga politiko, hindi talaga nag-iisip ng matino eh. Pasintabi na po. Huwag daw tayong masyadong marahas, sabi niya. At nakukuha daw sa diplomasya at pag-uusap ang lahat. Senador Padilla, grabe ka naman. Halos 2 buwang mahigit na ang warrant of arrest. Hindi pa ba sapat yung 2 buwan na hinahanap siya at pwede naman niyang gawin makipag-usap? Pwede niyang gawin na sumurrender dahil court order, warrant of arrest. Ano sinasabi mong diplomasya? Ano sinasabi mong marahas at dapat mag-usap? Ay yung 2 buwan na more or less na warrant of arrest galing dyan sa inyo sa Senado, warrant of arrest galing sa Pasig RTC at Davao RTC. 1 araw, 2 araw lang pag alam mo may warrant of arrest at susunod ka sa ating batas, ikaw mismo voluntary kang haharap. At yun naman mga otoridad, hindi mo na pwedeng hanapan. Matagal na silang naghahanap. Yung pinakahuling aksyon ng PNP sa compound ni Kibuloy sa Davao, hindi naman yun 1 araw lang. Matagal na siyang hinahanap eh. Hindi ba sapat na pag-uusap yon at paghahanap yon at pagkakataon? At saka Senador Padilla, hindi mo ba alam at hindi mo ba nakita ang mga video? Hindi naman pulis ang maharas eh, ang nangharas eh. Sino bang nag-water cannon? Ay di ba yung kampo ni Kibuloy? Sino ba yung may hawak na mga pamalo at nambugbog dun sa SAP komando na umakyat sa fire trucks ng kingdom ng kampo ni Kibuloy? Ay di ba mga member niya? Sino bang nangharang ng gate doon sa pagpasok at pagpapatupad ng warrant of arrest? Ay hindi ba ang kampo ni Kibuloy at kanyang mga member? Ayan ang sinasabi mong dapat may diplomasya, huwag maiinit ang ulo. Ay sino bang mainit ang ulo? Yung bang pulis? O yung mga kampo ni Kibuloy? Naku, Senador Padilla, lutang na lutang naman ang iyong pagkampi kay Kibuloy. Ay senador ka ng Republika ng Pilipinas, ikaw yung mambabatas, ikaw yung gumagawa ng batas. Hindi mo ba alam na under the law, under court order, yung ginagawa ng PNP hanapin si Kibuloy at kanyang kasamahan? Naku, bayan kung minamahal, saan ba tayo pupulutin pagka ganito mga opisyalis ng ating pamahalaan? May senador tayong ganito, ginawa pa yung number 1 na senador ng Republika, ganyan ang paniniwala niya. Marahas daw, dapat daw demokrasya. Ang tagal na hong pinag-uusap ng pag-aresto. Hindi nga, yun na lang hindi pagsuko at saka pagtatago ni Kibuloy. Di ba kawalan ng respeto sa demokrasya, kawalan ng respeto sa Philippine law at court order. At yung ginagawa ng pulis na ipatupad yung batas at yung court order, di ba yun ang tamang proseso? Ayaw sumuko, di ba senador? Ayaw sumuko, kahit sa inyo, hindi nga kayo pinuntahan ng inyong public hearing ng Committee on Women, Children's and Family Relation under Chairman Risa Ontiveros. Ikaw, Senador Padilla, member ka ng committee yan, hindi kayo pinuntahan di ba sa inyong rules at mga batas, karapatan yung mag-imbita, magsupwena at magpa-aresto ng hindi rumerespeto sa inyong komite? Ano pa bang hinahanap mong diplomasya at saka karapatan? Ang linaw-linaw na yun na yun. Yun na yun. Hindi ba? Yan ho. Any comment, reaction dito sa hirit na ito na sa aking opinion at analysis, another sablay. Parang yung statement na ginawa ni Vice President Sara Duterte na igalang daw ang batas, igalang daw yung huwag daw magpakahinahon daw, ganito. Samantalang parehas sila Si Sara Duterte, Vice President, tsaka mukhang hindi napanood yung totoong video
ang napanood nila siguro yung mga bidyong inilalabas ng SMNI na pabor sa kanila. Yung mga bidyong totoo kung paano ang karahasan, paano yung water cannon, paano nabugbog yung pulis, paano bakit may pamalo at merong itak yung mga member ng Kibuloy. Hindi yata nakita nitong dalawang ito. Kasi hindi pinakita ng SMNI. Dahil against sa kanila yon. Iyan ang nangyayari. Wow! Tayo kong mga Pilipino na naniniwala sa rule of law, naniniwala sa ating mga batas, ay huwag tayong patatalo sa kanilang ganyang mga hugot. Sasabihin natin ang totoo. This time, again, itong sinasabi ni Robin Padilla sa aking personal na opinion, sablay. Yung unang sinabi ni Vice President at kanyang statement tungkol dun sa pagkakikibuloy, sablay din. Kasi yung batas nakalimutan nila. Yung court order nakalimutan nila. At nakalimutan din nila o kinalimutan nila yung obligasyon at karapatan ng pulis na sila'y sumunod lang sa court order, sumunod sa warrant of arrest. Ay until now, hindi nga ako sumusurrender eh. Alam niyo ang pinakamaganda niyong gawin, kayong mga Duterte at saka Robin Padilla? Manawagan kayo kay Kibuloy o hanapin niyo si Kibuloy at kayo ang kumumbinsi na sumunod sa batas. Kasi yung mga statement ng kanyang mga member, hindi siya naniniwala sa ating batas. Hindi siya naniniwala dito sa kasong ito. Ang sinasabi nila inosente, inosente nga. Kasi hindi pa naman nagtatrial. Pero hindi ibig sabihin, ang paniniwala nila inosente, wala ng rule of law. Ibabaliwala na ng korte yung kailang karapatan dahil may complainant. Hindi pwede. Kailangan pa rin litisin under the law. Kahit na sila hindi naniniwala sa proseso ng batas ng Pilipinas at ng ating bansa, kahit sila kapwa natin Pilipino, ayaw rumispeto sa ating mga batas, masusunod pa rin ang batas natin ang tamang proseso ng paglilitis. Kaya again, pinakamagandang gawin dito ng mga kaalyadong politiko, personalidad nitong si Apollo Kibuloy, kayo yung humikayat na surrender na lang para hindi na ho magkaroon ng mainit pa na sagupaan sa pagitan ng pulis na may dalang warrant of arrest at ng mga member nila. Di ba? Ilang beses na ba sinabi ng mga member ni Kibuloy? Magpapakamatay sila. Ilalaban nila hanggang sa huling buhay ang kanilang pastor na si Kibuloy. O anong ibig sabihin yan? Magiging physical yan. Magiging magulo yan. At hindi naman titigil ang pulis na ipatupad yung order ng court dahil trabaho nila yon. Kaya ang pinakamaganda, sa halip na sisihin pa ninyo ang pulis o sisihin pa ninyo ang pulis na inutusan ng korte ipatupad ang batas, ay sa halip kayo na lang ang gumawa ng paraan siguro. Kumbinsihin nyo si Kibuloy na irespeto ang batas or sumunod sa court order, mag-surrender at harapin ang kaso. Hindi pwedeng tagu-taguan. Any comment, reaksyon ng mga mamamayang Pilipino, mas matalino kayo, mas kapanipaniwala kayo, at mas mahalaga kayo para sa aking paniniwala. Kayong mga viewers, kayong mga subscriber at mga Pilipino dito at sa abroad.